Magandang umaga po mga kapudi. Ngayon po ay luto serye po muna tayo dahil ayan, wala muna tayong medyo masyadong activity ngayon. Ayan, meron ako dito alimasag. Ayan. Yan po ay uwi ni nanay kahapon. Ipinreserve ko lang, patayin ko na po yung apoy. Ayan, at sabi po niya ay siya ay naningil ng mga pautang. Kasi po, di po, gaya po ng mga nakwento ko sa inyo noong nakaraang araw, yung mga paninda niya, halimbawa, hito, bulig, ganyan, tilapia, yung mga magbababoy, ganyan, yung mga nagtitinda ng gulay, minsan ay umuutang sa kanya ng tilapia. So, ang nangyayari, palit po ng ulam para lang makabayad, ganun po. Halimbawa po ay kukuha sa kanya ng tilapia, 2 kilo. So, ikukuha po niya yun ng manok. O kaya po ay yung baboy, ganyan. So, ang mangyayari po, pag may extra kita ko, binabayaran ko po sa kanya talaga. Kasi kawawa naman din po si nanay. Wala nang kinita, napunta pa sa puro ulam na lang palagi. So, hindi naman po pwedeng palagi ang ulam natin big time. Di po ba? Parang laging sarap. Pero yun po kasi yung kainaman nung nasa palengke, madaling makapag-isip na pwedeng iuulam, makakapamili ka, hindi nung gaya nung nasa bahay ka lang. So yun po, pinakita ko lang po sa inyo, hinugasan ko lang po siya para wala yung pagka-frozen niya. Tapos hinalabos ko lang po siya, hindi po ko nilagay ng mantika. So yung iba po kasi ay naglalagay ng mantika. So ayan, parang steam lang po talaga at saka halabos. Ayan, nilagyan ko lang siya ng konting asin. At nung hinugasan ko siya, pinadrain ko lang yung tubig niya. Yan, kasi si nanay po, pag niluluto niya, sinasabi niya, huwag malakas yung apoy kasi lalabas daw yung mga taba. Ayan, yung mga taba ng alimasag. Pero sa experience ko naman po, palagi naman po talagang lumalabas po. Yun, kaya lang, inayos ko na lang po siya ng lahat ay nakaganyan. So, hindi ko alam kung alin yung mas mahusay. Yung nakatihaya lahat, sabihin nakatihaya, nakakaganyan po lahat ng alimasag pagka niluto or nakaganyan. So, kahit ano naman po kasi kakainin naman po. So, ayan, ay papartneran ko ng daing na puro buntot ng bangus. Tapos, meron na ako charan, konting munggo. Ayan, konti lang po. So, ginisa ko na siya. Hindi ko na po pinakita sa inyo. Alam naman po ng karaniwan ng iba kung paano lutuin ng munggo. At mayroon po tokwa. Ayan. Yan po yung tuntua sa akin si ka-farmer. Kasi, siguro po hindi alam ng iba, dito po sa gawin namin o sa Bulacan, hindi naman po nila lahat. Pag nagmumunggo po talaga ay nilalagyan nila ng tokwa. So ayun, siguro nakalakihan lang ng iba. Kasi po, di po ba sabi ko nga, iba-iba naman tayo ng luto. So yung iba, nakita ko naglalagay ng kangkong sa munggo instead na talbos ng kamote or daon ng ampalaya or bunga ng ampalaya. Siguro kung ano po siguro yung pwedeng available sa bawat bayan at bawat lugar yun po. So, ginagawa na lang nila ng ibang version. So, ayan, may heavy lang po yan, hibi. Yung dried na hipong maliliit, tsaka tokwa. So, meron na akong talbos ng ampalaya na ligaw. Ayan, yan po yung ipagtatapins ko yan. Mamaya na kasi po, pagka nilagay ko na ngayon, yan, musok-usok pa, no? Pag ininit ni nanay yan, ay ma-overcook yung ating ampalaya na ligaw. Papait po masyado yung ating sabaw. So, maganda po siguro kung iniluto nyo yan ay direct na agad nakakainin. Tapos, kukuhanin na agad o sasalukin agad yung lahat ng ampalayang ligaw. Pwede naman po wag ilagay lahat. Kada kakain lang at iinit nyo po yung munggo ay maglalagay po kayo. Or pwede rin po yung yung malunggay po. So, yun po. Ang ating panahon naman po mga kapudi ay update ko kayo. Ayan, medyo makulimlim. Kahapon mainit, ngayon naman po makulimlim. Pero karaniwan po ay pag sinusundo ko na si nanay at pag pauwi na kami, ayan, tirik na tirik naman ang araw. Kaya minsan nadadaya po ako Sabi ko hindi na ako magdadala ng jacket pagka sumundo ko kay nanay o sweatshirt or anumang pang cover sa braso. Kasi sabi ko malamig naman. Pero pag pauwi na kami, ayan, tirik na yung araw. Nasusunog po talaga yung braso ko dahil direct po yung sinag ng araw dun sa pinaka front ng e-bike po. Ayan. So ayan, in-update ko lang po kayo dito po sa part ng Bulacan kung ano po yung weather po. So ito yung pang lunch.
instead na sinampalukang manok ay minanggahang manok ang gagawin natin kasi ang ipang-aasim ko po ay mangga. May uwi po kasi si nanay na 4 na malaking mangga. Yung 3 po ay ilalagay ko sa dinuguan. Ayan. Pasintabi po o excuse po sa mga hindi kumakain ng dinuguan. So may tinira ko isang mangga. So hilaw po siya. Sabi ko masarap kainin. Lalagyan ko siya ng asin at saka sili. So ngayon nagbago na isip ko. Hindi ko na po siya kakainin. Yun na lang po yung ipang-aasim ko dito sa manok para makatipid po ako kahit papano sa pangsangkap. So ayan, magigisa lang po ako ng sibuyas, bawang, luya at kamatis. Pero uunahin ko na muna po ito. Saka yung manok. Kasi pagka yung iba po kasi papansin ko, dati rin yun ang ginagawa ko, nagigisa ko ng sibuyas, bawang, tapos pag medyo okay na sa kamatis, naisip ko hindi nasasangkot siyang mabuti yung manok dahil sa lumalabas na sauce sa ating kamatis. So ang ginagawin ko ngayon ay sasangkot siya ko muna to, manok muna, bago yung kamatis. Kasi medyo masangkot siya yung balat ng manok. Yung kamatis naman po kasi habang kumukulo po yan, nakukuluan ng sabaw, ay lumalambot din naman po. Although siguro yung mga matatanda po nung araw, gaya ni nanay, hinahanap po yung ligis daw ng kamatis, yung dinudurog yung kamatis. So madali naman po yun, lakihan na lang yung hiwa ng kamatis, tapos pag malambot na siya sa kulo ng sabaw, ipigay na lang po ng gano'n sa gilid ng kawali. So ayan, antay ko lang po yan na medyo mag brown bago ko ilagay yung manok. Ayan, nandito yung ating mangga, tsaran, nakatago sa oven toaster. So ayan, yung kahapon po mahinog-hinog na eh, pero ito medyo matigas, hindi ko alam kung medyo mapula. So ngayon kung kulang sa asim, lalagyan ko na lang siya ng nor sampalok po, or babawas po ako dun sa mangga na in-slice ko na kahapon. Nag-slice na po kasi ako kahapon at inilagay ko na siya sa freezer kasi po yung 3 po may damage dito, yung parang may crack siya dito. So pero nung biniyak ko ay mahinog na siya. So kung may crack kasi at ngayon ko lang siya bibiyakin, baka lalong lumaki yung damage niya. So hanggat maganda pa yung mangga ay hiniwa ko na. So ito babaltan natin, tapos i-slice lang po natin yung balat. Ayan, habang natin matusta yung ating, wag naman masyadong tusta pala, yung medyo masangkot siya yung ating bawang, sibuyas, luya, ay kukuha po ako ng malunggay. Ayan. Okay naman, ito lang abot. At si kuya po nagtanim nito sinuksok niya dito sa kabilang bakuran. Kaya lang makalat po siya ayan Ayan. Pero okay lang po yun. At least madali na lang manguha. So sabi nila, pinaka maganda raw ay para makuha yung sustansya ay kailangan 5 kamay ng malunggay ang may lagay sa inuluto. So ito, ilan na to? 1, 2, 3, 6, aray po, nilanggam 6. Ayan, 6, may mga langgam po siya. So hihimayin ko po yan mamaya. Medyo brown na, lagay na natin tong ating mga manok. Sana ipipirito ko lang siya. Kaya lang yung mga yung maliliit na buto. Asa ba ito yung maliliit. Yan ang pakpak. Hindi magandang pirito. Saka kapipirito ko lang po ng manok nito araw Sabi ko sa mga bata, nagito nila adobo o fried chicken. Siyempre ang sagot fried chicken. So ngayon ito naman ay sampalukan na lang natin or pinaasiman sa mangga. At ang lalagay nating gulay ay yun nga po, malunggay. Pwede ko rin siya lagyan ng sabay ng daw ng sili. Dahil meron pong musbong na sili dyan sa labas, sa gilid namin. Yung po dating tinataniman ko ng ampalaya o tinaniman ni Mister. O tumubo yung kangkong doon na ilagay namin. Yung mga buto pagka naglilitos. So yan, nalagyan ko siya ng asin. Yan, tansya lang po sa asin. Pasensya na kung nakakamay ako. Malinis naman po yan. Yan, at diretso sangkot siya lang po tayo. Ayan, napapansin nyo pag sinasangkot siya, medyo nagba-brown yung balat ng ating manok. Mga kaputi yung ating kamatis at ang ganda ng mangga masarap kainin. Ngayon ay ilalagay ko na siya dito dahil nasangkot siya ng mabuti yung ating mga manok at nang masama siya sa sangkot siya. Kailangan lang po ng mangga mga kapudi ay
natural na pampaasin, hindi po gaya ng basang palok na na-process na po siya. Tapos yung mga asin na. Although yun nakakadali ng ating pagluluto. Yan. Iba din po yung asin ng mangga. Gaya na sinasabi ko sa palagi sa kalamansi ay tutti frutti. Ayan. Hindi siya, yung asin niya hindi siya may alat. Kasi yung ating nor ay dito ba may asin. So ito, asin lang talaga. Kaya minsan, kakabang yung luto natin, pero maasin na, hindi na natin minsan maalat pala, sorry. Minsan maalat na yung luto natin dahil may nor sampalok, hindi na natin siya ma-adjust ng asin. Kung ginagamit natin ay nor sampalok na process na kasi, may asin na nga rin pong dagdag yun. Ayun, unless magdadagdag kayo ng asin na sampalok na bunga, papakuluan lang. Ayan, halo-halo lang tayo. At this time ay pwede tayong mag-add ng tubig para makuluan siyang mabuti at tuluyan ng maluto. Yung iba nag-add ng tubig yung kulo na para dire-diretso na yung pagkulo niya. So ayan, pwede naman yung malamig na kung wala tayo ng extra mainit na tubig. Ayan, hayaan natin siyang kumulo sa loob ng 10 minutes bago nating haluin para lumambot na po yung manok sabay na ng ating mangga. At makikita nyo po mamaya, yung ating mangga ay matutunaw lang. Para po kayong walang inilagay ng mangga. Dahil lalambot po siya ng asin, super lambot. So habang hinantay ko yung kumulo ay hihimayin ko na o ano ba tawag sa iba nun, yung hihimayin. Yung ating malunggay. Yan, tatanggalin ko sa mga tangkay. Yan. Sa tingin ko po ay malambot na yung ating mga kamatis. Ayan, ganyan yung shortcut. Kukunin natin tapos ibitiin natin sa gilid ng kalan. Pero mag-iingat po kayo, hawakan nyo yung kawali. Kasi baka umusad. Pag masyadong madiin, ay gaya ko, mabigat yung kamay ko. Kaya lang, nagbibideo po kasi ito. Ayan, dudurugin natin. At itong mangga natin, natin yung malambot na oh. Ayan. Mamaya po yan, hindi nyo na makikita dyan kasi tunaw na siya. So yan, at kukuha muna ako ng mga dahon ng sili. Yan, para dalawa po ilalagay ko. Isang malunggay at dahon ng sili. Pares naman masustansya. Para may sustansya naman yung luto natin. Ayan, lumabas na ako. Kawawa naman si Brownie. Lahat po pala ng mga anak ni Brownie ay wala pong nabuhay. Lahat po ay hindi po sinuwerte. Yan. Update lang po. Ayan, mangunguha tayo ng dahon ng sili dito sa harap ng bakuran. So, usbong lang. Nausbungan ko na to dati mga kapudi. So, nilalagay ko to pag magbabatchoy ako, ganyan. Malaking pakinabang din kung may tanim talaga. At may mga ano na po si Mr. ng ang batawag do, punla o binhi ng sili. Pasensya na kayo kung hindi ko natatanda kasi alam nyo na, hindi naman ako pamilyar sa mga tanim-tanim na ganyan. Pero masarap din naman talaga yung magtanim dahil may sarili kang aanihin. Ayan, para lalong mag-usbong to. Ayan, nalagay na natin yung iba. At kailangan natin ibabad siya sa may tubig na may asin para mawala yung, nakita nyo may puti-puti. Ayan, papakita ko po sa inyo yung tanim ni Mr. na sili. Ayan, ipakita ko daw po sa inyo. Proud na proud siya. Ulit lang po Ayan, nandito po sa may gilid ng daan sa pader. Malapit po to sa pinaglilitsyon ni Mr. Ayan, marami. Ililipat niya po yan sa mini farm. Balik na po tayo sa pagluluto. Bababad ko po muna ito. Ayan, konti lang naman siya. Pero nire-reserve ko po kasi kung sa batchoy, magbabatchoy po sana ako. So, yan, isama na po natin para kumbaga ang ating sinampalukan ay may vitamin C dahil sa mangga. Yung naman kamatis natin ay may lycopene, anti-cancer. Ang vitamin C ay, alam ko, antibacterial yan tapos nakakaganda pa ng kutis ng balat. At saka antioxidant, di po ba? So, yun. Tapos yung ginger, para saan yun? Kumbaga naman pagka natural po, marami pong vitamins na makukuha. Tapos yung malunggay, di po ba, yan yung pinaka natin. Talagang pinaka healthy na gulay.
So, hayaan ko lang siya kumulo ng kumulo. At hugasan ko muna yung ating mga gulay. Sa tingin ko po ay okay na yung ating manok. Pwede ko nang ilagay yung mga dahon ng malunggay at sili. So, nakita nyo yung ating mga mangga ay ayan na, nadudurog na. So, titikman ko lang po yung sabaw. So, sis lang ha, dito na lang po sa sandok kasi pasami naman po ito. So, ayan. Tikman lang natin. Okay na yung asim niya, hindi na ako magdadagdag. So, kulang lang siya sa alat. So, okay na yung matabang kasi sasasaw naman po sila sa patis eh. O kaya minsan yung halubaybay na bagoong, yun po yung natutunan ni doktora sa akin. So, although sabi ko kay doktora, huwag siyang mawili kasi malakas po makapag-form yun ng uric acid. So, baka magkaroon ng bato sa bato. Ito na po yung ating dahon ng malunggay at ng sili. Yan, may sili na rin ako panigang. Masarap ang sinampalukan sa sili. So, ayan, hinayaan ko na po may bulaklak yung ating dahon ng sili. Ito, pinakikita kong langgam na isa. Kahit na nahugasan ko na siya, ay may gumagapang. Saan ba? So, hugasan ko na lang po muna uli. Ayun! Naligaw yung isang langgam na itim. Oh, nawala. Ayun, ayun. Isa lang naman. Ayan, malinaw pa mata natin mga kapudi, oh. Ayan, so hugasan po muna uli natin. Ito kanina ay hinugasan ko ng mabuti. Hindi na yulog yung ating mga malunggay at dahon ng sili. So ayan, imutin natin yung malunggay. Tapos ay diin na natin para maluto yung ating dahon ng sili at malunggay. Pero alalay lang po tayo kasi yung dahon ng sili ay madali siyang maluto. Pagka yan na overcook, malalasog na po siya. So parang sabi nila, nagiging cost daw po yan ng pag-LBM. Hindi ko lang po alam kung totoo. Pag daw po overcook yung sili, dahon ng sili, hindi ko po sure kung totoo po. Pero ako naman eh, lagi naman kumakain yan eh. Hindi naman, baka nagkataon lang po. So ayan po yung ating minanggahang manok. Ayan. Instead na sinampalukan, mangga naman ang gamitin natin dahil lalo na ngayon ay malapit na naman ang panahon ng mangga. Although may mga mangga na medyo mahal pa dahil hindi po siya season pa. Hindi po ba? So ayan. So kaya lang mura nabili na rin, may mga ano nga po, damage. So ayan. At ito po yung kalahati nung idadain ko na bangus. So yung ulo niya lahat ay ginawa kong pinaksiw. So ito po ay nung isang araw pa. At painit-init na lang. So unti-unti po siya nababawasan. So sabi ko nga po ay kaya ako nagpapaksiw emergency ulam. Hindi po siya napapanis. So kung may biglang nagutom agad ay pwede pong kumain ng paksiw. So si Mark Dennis lang po yung ayaw ng paksiw. Pero si doktora, ako, si mister at si nanay ngayon ay kumakain naman po siya. Pero ngayon kumakain na din po lalo dahil nga lahat sa kanya ay tumaas ano po, except sa sugar. Pero ngayon nagpa-check up siya na last Sunday. Yung sugar naman niya yung mataas, 240 plus. Tapos yung lahat naman ng iba ay bumaba na dahil nagagamot nga siya. So kaya daw tumaas kasi nga hininto ni nanay yung gamot niya sa sugar. So sabi ko ay ituloy niya kung ganun pala. Hindi ko naman po alam na hininto niya pala. So siguro kung mawala dun sa reseta yung gamot ay hindi na rin niya ininom. So siguro kaya mga almost ilan na ba, 2 weeks o 3 weeks nang parang laging masama pakiramdam niya, tulog siya na tulog, siguro ganun niya dahil mataas nga yung sugar niya. So ayan, nalaman po. So sabi naman ng doktor ay hindi ko mataas ang sugar, magbabawas na po ng kain. So hindi daw po dapat yun. Kailangan daw po ay kumakain pa rin kasi pag bumaksak po yung sugar, mas delikado din. So ayun po. Ngayon, ang iluluto ko, so nakita nyo, ang dami naming ulam, ano. So hindi naman po dahil parang piyesta. Kasi po, iba po yung ulam ng matanda, iba po yung ulam ng bata, tapos maghapon na po yun. Dahil alis po kami mamaya, at ipapalit ko po yung sapatos ni doktora na rubber shoes, binili ko po siya sa palengke. Reward po yun nung nanalo siya nung photo journal. So siguro sasabihin ng iba, oh bakit kada mananalo may reward? Kasi ayaw na po talaga ni doktora lumaban, ayaw na po niya. Siguro parang
tumatak sa kanya nung natalo siya doon sa, di po ba, nag-champion siya. Tapos yung ibang last, kung kailan last level na, hindi po siya pumasok o sumabit. Ngayon, siya uli yung kinukuha ang ilalaban ng teacher, pero marami sila. Yung pong trainer nila, o yung trainer o yung nagtitraining sa kanila ay advisor po ngayon ni Doktora, si Ma'am Christina. So, ayaw niya talaga, hanggang sa kinausap nga ako ni Ma'am, sinachat ako. Pero actually po, nagdeklara na si Doktora na ayaw na niya sumali. Sabi ko, sumali ka na. Yung iba nga gustong sumali hindi ubra, ikaw si Ma'am pa pumipilit sa'yo. Sabi ko gano'n. Hanggang sa sabi ko, sige na, sumali ka na at kung manalo ka o pumasok ka, may reward nga. So tsaka ano po hindi ko naman siya naibili ng pamasko nung Pasko. At saka wala siyang bagong damit dahil nga po hindi naman na namin nakaugalian yung bibili ng bagong pamasko. Nung araw po kasi yun, kasi ang mga bata namamasko po talaga sa mga ninong-ninang. So sila Doktora kasi ay hindi po siya gano'ng nakakapamasko kasi karaniwan po nung ninang niya yung mga kasamahan ko po sa Taiwan, tapos yung kasamahan ni Mr. sa Taiwan. So ilan lang po yung ninang niya nandito, isa lang po ata o dalawa, pero yung isa nasa malayo pa. So yung isa po ay yung bilas ko, ninang niya po yun. So sabi nga niya, ma, siguro naisip-isip niya parang lumaki siya nung wala siya napapaskuhan na napupuntahan mga ninong-ninang. Tapos siguro iba nakikita niya na naglalakad, namamasko. Sabi niya, ma, yan, dito nga sasakay. Sabi niya, ma, nasan ba yung mga ninong-ninang ko? Meron ba akong mga ninong-ninang? Oo, kako. De, sinabi ko pa yung pangalan ng bilas ko. Yung iba, sabi ko, mga nasa abroad. Sabi niya, ha? Bakit nagkaganon? Kasi kako, sa Taiwan ka nga kako nabuo. Yun po, sabi ko. So, ayun, tanggap naman niya. Tapos, hindi naman si Doktora yung demanding na kailangan pagpasko bago yung damit, ganyan. Kasi hindi naman din na rin po kami halos nakakapag-celebrate ng Christmas Eve at saka New Year's Eve. Kasi nga po, yun po yung time na malakas yung kita ko po. Tsaka si Mr. Yo, katuwang ko. Tapos sila, katuwang ko na rin sila dahil hindi po pwedeng ako lang. Kaya po ngayon, mas malakas po nung Pasko at saka New Year, lahat po kami dito gumagana po. Tinutulungan po nila. Tapos kinuha ko extra yung pamangkin ni Mr. at saka yung panganay ko. So, iniisip ko na lang, hindi ko naman kasi kakayanin na gustuin ko sa akin lahat yung kita, hindi po kaya. Talagang kailangan at kailangan ko po ng katuwang talaga pagka yung ganong malakasan. So, pasensya na kayo kung medyo parang madali ako magsalita, ano. Yun, nagkukwento lang ako kasi baka mainip po kayo. So, yung binili ko nga po siyang bagong sapatos. Sabi niya, mura lang naman po yun kasi palengke lang. Sabi niya ay medyo masikip, so ipapalit namin mamayang hapon. Tapos binili ko ng pantalon, mumurahin lang naman po. So napakadalang po kasi siyang bumili dahil karaniwan napunta sa kanya mga pinagliitan, mga bago pa, magaganda. So madalang, tsaka hindi po siya nagdidiman. Minsan kahit namamalengke ko, ano gusto mo, bili ba kita nito, ganyan, ayaw niya po. Ayaw niya, siguro nahihiya or baka talagang ayaw niya. Pag wala sumpong, ayun, medyo sige daw, ganon. Tapos madalang din siya yung magtuturo ng pagkain, ganyan, kung ano gusto niya. Minsan ako pa yung nagkukusa talaga na ibili siya dahil hindi na, mamili ka na. Kaya lang pagka ayaw po talaga. So yun, nakwento ko lang po. At ayan, magmamarinate po ako ng mga butot ng bangus at sinampalukang manok. Ayan. So yun naman po ay pag may natira ay agahan na rin po bukas. Kasi bukas naman po ay holiday, walang pasok. Tapos dire-diretso na yung parang kumbaga siguro sem break po nila Doktor, kasi po supposed to be pagdating ng last week ng October hanggang mag-November, meron po kasing 1 week ata vacation yung mga bata. Parang sa college sem break pero 2 weeks po, di po ba? So yun, ngayon hindi po yun naganap. Kaya ngayon po i-apply. Parang nagmamadali po yung hindi naman nagmamadali, rush na rush po. Parang sa dami po ng holiday kasi dumaan, di po ba, tas nagkaroon pa ng halalan. So parang yung bawat mga lesson ng mga bata ay talagang nakaprogram for exam sila ngayon. So yun lang po yung update po ngayon sa amin. Ito po yung kalahati ng mga bangus na pinaksiw ko. Itong malaki, huwag niyo na po pasinin yan. Nagpabili po kasi ako kay nanay ng malaking bangus noon. So yung mga laman or yung parting may taba o tiyan ng bangus ay sinigang ko po. Sinigang, at ito namang buntot ay pirito. Sasama ko na po sana to kahapon. Kaya lang wala po yung mga bata, nagpunta po sa Arayat National Park.
Nag-swimming po sila doon, sinama po sila nung ate niya. So, tinanggal ko na yung buntot para, kasi minsan, hindi mapapansin, lalo na kung marami yung isda. Malaki yung slice po kasi ng tiyan, ng belly part ng bangus, ay pwede nang magati yung dalawang tao sa isang bangus. So, ayan, imamarinate ko muna sa asin yung ating buntot ng mga bangus. At saka natin lalagyan ng sukat bawang bago ipirito. Yan ang gusto po ni nanay, utos niya po. So ito, ang kapartner po nito ay yung munggo. Yan, ito piritong bangus, yung alimasag, tas munggo po. So yung munggo leftover na po yung kahapon. So dahil wala nga po yung mga bata, nagmunggo po ako, tapos piritong tilapia. Nung dumating po si nanay, may dalang alimasag, gusto niya ipaluto niya agad yung alimasag. Sabi ko, nay, nagluto na ako ng munggo, tapos pinitong tilapia, yun po yung agahan. Tapos tanghalian, hapunan na nga po yung sinigang na bangus. So sabi ko, ngayon na lang, kasi nga sabay-sabay na naman yung ulam, tapos sabay-sabay iinit. Gaya po ng alimasag, pag naman po yan sa hapon, hindi na siya maganda yung iniinit, maganda po yung nauubos. Nalaglag pa. So marinate lang natin dyan, okay lang na marami kasi lalagyan po natin yan ng suka. Babad natin saglit sa suka at bawang. So ayan, yan po yung kalahati ng bangus. Ayan. So ayan, yung niluto ko ngayon ay diretso na po yan hapunan. Tapos kung may matitirang manok na sinampalukan, o kung may matitirang manok na minanggahan, ay pambukas na po ng agahan nila yon, para kung may gustong maagang kumain. Habang naghahantay tayo ng pagkakamarinate ng ating daing na bangus, ayan, pinakulo ko na ulit itong ating munggo. Tapos idadagdag ko na nga itong ampalayang ligaw. So ito dala ni kuya kagabi, kasi nga mataas yung sugar ni nanay, so magkakain naman ngayon yun ng ampalaya. Kasi dati po yung sugar ko nasa 100, nagkakain ako nito tsaka isang sardinas, okay na bukasan 90 plus na lang yung sugar ko. So ma-effective po siya. So ngayon, dati nagrereklamo siya pagka puro ampalaya, mapait daw. Sabi ko, talagang gano'n, hindi pwedeng lagi masarap, di po ba? So ngayon siya pa yung nagpapahunting ng dahon ng ampalaya sa akin, yung mga ligaw. So isang araw ay sasamahan nyo ako, or pakisamahan nyo ako na maghunting tayo ng dahon na ng ampalaya na ligaw. So ayan, pero siguro kung di bukas sa makalawa, kasi ito meron naman sa munggo. So siguro mga within 1 week lang to, kung straight kang kakain ng dahon ng ampalaya, bababa yung mataas na sugar. So masama din naman po yung biglang baba. So ayan, lalagay ko na to. At ito kailangan isang kulo lang at hindi hahaluin, kasi kakain din po ako, kaya inilagay ko na bago ako sumundo kay doktora at kay nanay. So kakain na ako, tapos maliligo para bago sumundo sa kanila ay medyo naka-ice-ice na tayo ng konti. Ayan, dinan lang natin yung ating dahon para lumubog sa sabaw, para maluto, kasi kung hindi naman nakalubog yan ay hindi maluluto. Ayan, nagdagdag lang ako ng konting asin dyan, kasi nagdagdag pa ako ng tubig dahil kahapon pa nga po yan. Tapos inahon ko yung kanyang mga dahon, mga sili, sorry, hindi po dahon, sili po, siling panigang. Babalik ko na po siya kasi nga nalalamog po, kakakulo Ibig sabihin po ng nalalamog ay nasosobra na sa kakukulo. Ayan, baka kasi yung malamog mahalo sa munggo yung pinakalaman ng siling panigang. Although okay lang po yun kasi hindi naman po siya maanghang. Ayan, medyo halo ko lang ng konting ganyan, diin lang, diin. Tapos tatakpan ko na siya at hayaan ko siyang maluto sa init. So bilang lang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Patayin na po natin yung apoy at huwag tatanggalin yung takip, dahil ayaan natin na yung init sa loob ang siyang magpatuloy magluto sa dahon ng ampalayang ligaw. So pagpasensya nyo na yung kaserola na, alam nyo po ba matagal na yan. Binigay pa po yan ng kapatid ni nanay sa akin, si Tita Elena Chua. Yan, yan, dati rin po alam ko naging issue yan dahil
Sabi daw kesyo ginagamit ko nga rin daw sa kalandi uling, naulingan lang, sayang. Actually sa akin po kasi hindi ako nanghihinayang gamitin kung sa uling man o kasi ginagamit nga po. Ibig sabihin very useful, di po ba? Although madali naman siyang paputiin, lalo na kung gaya nito, original to, eh magtatagal po, di po ba? So ayan, hanggang ngayon buo pa siya. Siguro dito sa akin na yun ng 10 years or 12 years na yan sa akin. Ito, ayan, ganyan po siya kahusay, di ba? Kasi di ba po yung mga mayayaman, parang mga ilang taon lang gagamitin, magpapalit na yan. Pero sa aming mahihirap, eh ay, hanggat maayos pa, pwede pa po yan. Ayan, oh. Yan. Kung hindi ka naman masilan ay ba't hindi, di po ba mga kaputi? So ayan, walang sayang basta ginagamit po. Yun po yung para sa akin. So ayan, hantayin natin, tapos magpipirito na ako ng daing na bangus. Yan po mga kaputi, nilagyan ko na po siya ng bawang. Kasi nyo buo yung bawang, kasi para pag pinirito natin yung bangus, pwedeng mapirito yung bawang para mabango. So sasagipin na lang natin yung bawang sa pagkakapirito para hindi masunog. Ayan, eto meron ako ditong silver swan na suka. Kahit ano naman suka pwede. So lagyan natin ng sakto lang na mabababad siya. Huwag naman over kasi sayang lang yung suka. Itatapon lang din naman natin. So ito tips para may pang-ipit tayo sa hindi tumapon yung suka. So ito ginagamit ko pang-ipit dito pagka nabuksan ko na yung suka. So ayan. Ngayon, lamas-lamasin natin para lumasa yung bawang. Layer natin. So una muna ay ayan, padapa muna yung ating ano yan? Itlog. Itlog? Oo, itlog na itik oh. Dami. Gano? Yun nga gusto kong bumili isang araw, kaya napuro-kuro kayo. Masarap kasi ilaga yan, tsaka sasaw sa patis, no? Iyan mo yung yung makapalang balat, yung itlog na kulay. Ayan, sige. Oh, pwede itlog na kulay. Oo naman, yun talaga ginagawang itlog na kulay. Sarap yan kasi ako po minsan, mas magusto ko po yung maglaga ng itlog. Yan, bumili pala siya. Oh, kumain ka na ba? Pwede ka kumain na. So, ayan. Nakapag-service na po si Mr. nung lagay na yon. So, siguro nakabiyahe na siya pabalik. Ayan. So, nung mga nakarang araw, may pa-order ako ng mga relleno. So, hindi ko na po siya binilag. Relleno at saka antala. Yan, nag-deliver ako tsaka si Doktora. Nung Saturday, yan. So, hindi na po ako nakapag-vlog. Ayan. Bababad ko lang siya. Tapos mamaya ay babalik ta rin natin. Tapos mamaya may pipirito na natin para partner ng ating munggo sa tanghalian. Yan. Yan, habang nagmamarinate ako ng daing na bangus ay iayos ko muna dito, i-assemble ko yung mga itlog sa tray para egg tray para hindi siya mabasag o magkalamat. So, ganda pa naman. So, itong egg tray na to, gamit ko to noong New Year kasi kailangan ko ng maraming itlog. So, ayan. New Year tsaka Christmas yata. So, hindi ko siya tinapon kasi minsan dyan ko nilalagay yung mga kamatis. Kasi minsan si nanay nagdo-doble-doble yung mili ng kamatis. So para ako hindi agad madaling mahinog, diyan ko siya nililayer. At kung mayroong mga kumatas na mabulok, nakahiwalay po siya. At ma-absorb ng egg tray yung katas ng kamatis. So ayan, secure muna natin yung ating mga itlog bago siya iluto para kung hindi ko pa siya gagamitin ay hindi siya madaling mag-crack. May nabibili po kasi may crack na ako. So nakakakita akong bumili dahil parang nagkikrave ako sa nilagang itlog ng itik tapos nasasaw sa patis lang. Masarap din po kasi yan, malinamnam kasi yung itlog ng itik. So hindi ako bumili kasi nakita ko parang mga crack siya, may mga crack. So ayan po, yan, tabi ko muna, tama ba yan? Ay, ito pala parang hindi siya, yan, dapat. Tapos dito muna natin siya itabi sa eto oven. Parang yan lang yung naisip ko na safe na pagtataguan na hindi magagalaw kasi nakasara to. Yan. Yan po. Yan, pasensya na kayo kung medyo maalikabok oh. Araw-araw po ganyan yan, kahit araw-araw po nasan. Kasi nga po tayo ay nasa kalsada o highway. At bago po tayo magpirito ay lilinawin ko lang, hindi po ito yung kailan lang na naging issue na kasirola. So ito po ay naging issue din kasi
Ang kalan pa talaga namin noon ay kadalasan di kusot at saka kahoy. So ito po yung naging issue kaserola. Ito, dahil ito daw po ay Farberware. Ayan, stainless steel. Ito po yun. Pero kahit na nakakauling ay, nga po sabi ko, very useful. Ang masama po ay i-display po natin. Yun po yung sinasabing sayang at walang silbi kasi kaya nga po tayo bumili ng mga gamit para pang gamit, di po ba? Kaya lang nakaugalian po kasi natin o nung mga matatanda nung araw na pang special occasion lang yung mga gamit na ganyan, lalo na yung mga plato, kutsara, yun po. Ayan, nagpainit na ako ng mantika. So pinag-antalahan ni nanay ng mantika. So pag sinabi pinag-antalahan, yun po ay yung inantalang ginagawang chicharong baboy. So hindi ko po siya totally na-video, pero na-video ko yung iba binilad na bilad, pero nabura ko po siya sa cellphone kasi nga nagdi-delete po ako ng memory ng SD card para yung ibang video po hindi ma-overloaded dahil nahihirapan po mag-read lalo na kung nag-upload. So na-video ko lang binibilad, so nasama siya. So nag-antala po kasi si nanay kasi dati po yun din po talaga yung negosyo ni nanay, nag-aantala siya ng mga chicharon. So hininto po niya kasi nga si kuya ay yun nga, maloko nga kasi minsan pinangre-regalo, hindi po siya kikita pagka ganun. So sabi ni nanay, ako na nga lang daw yung mag-antala kasi minsan naman po nakapag-antala na rin ako. So sabi ni nanay, pinakamaganda ako na yung mag-antala. So yung antala niya ay medyo pumalpa kasi pinaghalo niya yung balat sa may laman. Kasi meron po kasi inaantala na puro balat lang ng baboy at meron naman din pong inaantala na yung may konti siyang taba at laman. So parang naging madikit po yung balat. So ang nangyari, inaantala niya nung pinirito na siya, hindi siya ganong umalsa at medyo matigas. Sabi ko nga baka kulang pa sa pagkakaantala. So pagkakagat ko nga natanggal yung, so yun, matigas po siya pero nakakain naman, tolerable naman. Kaya lang hindi naman sa lahat ng pwedeng kumagat, siguro yung mga bata-bata pa. So yun, ayan. So ang nangyari, inuulam na lang namin pautik-utik tapos sinasawsaw sa kamatis. At medyo namuti na yung ating daing na bangus, oh. Ayan, para malaman natin kung tumatalab na yung ating suka. So pwede nyo yan lagyan ng pamintang durog para mas mabango at mas masarap. Ako hindi na naglagay kasi puro buo yung aking ano dyan, paminta. Kailangan ko pa ng grinder. Ibig sabihin ng grinder na pang ano, panggiling ng mga pagkain, hindi yung grinder na pang bakal ba yun o yero. Ayan. So medyo matalsik lang to kasi bangus. So kailangan natin siya ng takpan. So hanap tayo ng takip. Ayan, sa tingin ko medyo mainit. Huwag naman masyadong mainit. Sinanay naman po kasi ayaw naman ng ano sa isda yung toasted na toasted. Minsan naman gusto ganon. So kailangan alalay lang para pag ininit natin mamaya ay pwede pa siyang ininit. So medyo tatakpan ko siya kasi mamaya matalsik na yan. Ayan, ihuli ko na to. Ayan, or bandang gitna. Ayan, hindi ko muna siya tatakpan ngayon dahil siyempre may suka pa yan. Medyo lalakasan lang natin yung apoy para madaling mag-evaporate yung suka. Ayan. Ayan, mantik nang masunog. Nilakasan ko po yung apoy. Di po ba mga pudi ngayon? Madali naman po pala siyang maluto. Pinasok ko po sa loob yung minanggang manok. So pagbalik ko parang umuusok. Parang may nakita ko may umuusok na. So ayan, hindi ko na siya biniling dahil umabot na dito yung pagkakaluto. Konti na lang ay hindi na pakikinabangan. So yung lesson learned ay talagang magbantay ng niluluto mga kapudit. So ito na yung pangalawang salang ko. Hinaan ko yung apoy tapos nagsalang ako ngayon. Medyo lalakasan ko na naman. Ayan na naman. Pero babantayan ko na siya. Ayan. Okay lang po yung medyo na toasted na yun. Kay mister naman yan ang gusto niya. So ito naman ay medyo alari lang para mamaya yung matitira ay iinit na lang po. So ito na po yung pinaka-perfect na luto ng ating daing na bangus. Ayan, medyo ma-brown, na golden brown. Biling-biling lang po ako. So ito, pangatlong biling ko na. So ito po siya, oh. Ayan, pwede na to. Ito yung nauna natin isinalang. Ayan, iahon ko na yan sa kumukulong mantika. Pwede na yan. Huwag lang
yung masyadong maputi. Sabi ni nanay, medyo hilaw pa pag medyo maputi. Ayan. So, patikin lang natin yung ating mantika bago natin ilagay sa lalagyan. So, nakita niyo yung mga bawang, malalaki pa yan, pero medyo nag-brown na siya. So, may ganda niyan ay ialis muna natin, ibubukod, tapos sa uli natin isasama ng perito para medyo toasted po yung ating bawang. Yan, sarap. So, last batch, ayan. Pag dibilingin ko na yung kapila, at saka ko isasama yung mga bawang. Ang bango, may bawang. Yan. Ngayon, tatakpan ko at medyo lalakasan ko po yung apoy niya. Yan. Kasi pag di naman po natin nilikasan, kung sariwa pa yung pagkakababad natin sa daing na bango sa suka, ay para lang siya makukuluan. Dalambot po, tapos mahirapan tayong bilingin, malalasog po siya. So, pwede naman po na, hindi po ba yung karinong ginagawa na ibinibilad po natin pagkababad sa suka. Yan. Pakita ko lang po sa inyo yung huli kong niluto. Ayan, medyo maputi pa para mamayang gabi po yan. Kung hindi po mauubos ay pwede pa siyang ipirito. Hindi po gaya nito na parang hindi na siya talaga pwede ipirito dahil masusunog na. Ayan. At tayo po doon yung isang buong buntot na malaki na bangus. So, explain ko nga po pala, nag-chat po kasi sa group chat po yung advice po ni Doktora. So, kaya po pala sila walang pasok bukas ay holiday. Tapos, ang kasunod nun ay 1 week na healthcare week. Yan. Healthcare week para po sa mga estudyante. Hindi ko lang po alam kung elementary level lang po yon or pati po yung high school at senior high school. So, yun po pala yung explanation. So, hindi po siya gaya nung iniisip ko na parang sen break po, ganun. So, or baka ganun na rin. Kaya lang parang, hindi po ba, naiba-iba po yung mga reason kung bakit po naglalagay ng ganun. So, naghahabol po sila. Last week, puro exam sila. Tapos, ngayong Lunes, ay may exam pa rin po sila. So, yun. Ating buntot. Ngayon ay hahabol ko itong ating mga natirang bawang. So ayun, kakamahin ko na rin bawang to sa sariwa para naman po siya. Para to mahabol ang toasted. Ang ating niluto ng daing. So masarap lang ibabaw sa daing. Ayan. So yung ating suka, pwede nyo namang itabi para kung may pasunod kayong idadaing, pero kung wala kayong dadaing agad ay pwede na siyang itapon kasi babaho naman po ito unless isi-freezer nyo kasi nakatasan na po siya ng isda. So ayan, napansin nyo na toasted na siya. Iyahon na natin kasi masusunog. Ayan yung ating mga toasted bawang. Sayang po kasi pwede nyo ilagay sa isang lalagyan at i-toppings nyo po sa sinangag na kanin. Or ayan, sasama nyo ng kainin yan. Sausawan nyo ng kamatis at konting asin yung ating sausawan. Tapos lagyan nyo yan niya sa kakainin nating isda. Hindi po ba sarap? So, yun na po siya. So, tama na po yan. Dahil nakita ko medyo brown na siya. So, yan. Ang hirap magpilito talaga ng isda eh. Napatalasikan tayo. At naiangat na pwede na. Ayan po pala yung mga kaputi yung technique na advice ko dito sa buntot ng bangus. I-slice siya ng ayan, ano ba tawag yan? Yung pino, yung tabi-tabi halos, hindi yung isang gilit lang o isang slice lang. Para yung mga tinik ng buntot, lalo na kung matinik gaya ng bangus at karpa, ay magputol-putol, magiging maliliit yung mga tinik niya. Na madali, yun yung magiging cause na madali na siya kainin. Hindi na siya ganun kahahaba yung tinik. Lalo na yung karpa, kasi yung karpa medyo malambot yata yung tinik niya sa bandang buntot. So ayan, nakita nyo, putol-putol lang yung tinik niyan. Pero kung mahahaba yan, ako, sakit niyan kung makatinik. So ayan, ang update po natin mga kaputi ngayong araw na to. At patuloy po ako nagpapasalamat po sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Pagpasensyahan nyo po muna ako, pakihabaan nyo po yung pasensya nyo hanggat hindi pa po ako nakakapag-shoutout. At ulitin ko po,
Pag hindi po nabanggit sa shoutout, ayan, hindi sa nakalimutan ko na kayo. Although, ang nangyayari po kasi parang natatabunan, lalo na yung mga comment, ayan, sa tagal ko hindi na siya shoutout, medyo hindi ko na siya nababalikan. So, pero ako patuloy pa rin po nagpapasalamat na kahit na hindi ko kayo na siya shoutout, ay naiintindihan nyo naman po ako ng lubos. At patuloy pa rin po kayo sumusuporta. Ayan. Thank you po sa mga nakatulong sa akin. Dahil bagong taon ngayon, panibagong pasasalamat sa mga tumulong sa amin nung kami ay nagka-COVID. Hindi na po ako babanggit ng pangalan, basta lahat po, lahat ng nakatulong sa amin ni Nanay ay thank you very much. At yung mga sumuporta po sa aking YouTube channel hanggang sa, ayan nga, na-monetize tayo, ay maraming salamat sa mga vlogger na nakatulong sa atin, sa mga viewers lalo na nakatulong sa atin ay thank you. So ayun po, hanggang dito lang po at maraming salamat. Ingat po tayo at God bless po tayong lahat. Bye-bye!